Magkahalong saya, lungkot at pangamba ang nararamdaman ni Liza habang nakatingin sa mga taong abala sa pag-aayos ng hardin ng mansyon para sa kasal nila ni Mark bukas. Masaya si Liza na sa susunod na araw ay magsisimula ang buhay niyang kasama ang lalaking pinakamamahal. Pero malulungkot siya dahil hindi dadalo ang kanyang mga magulang sa araw na iyon at nangangamba siyang baka mauwi lang din sila ni Mark sa hiwalayan tulad ng kinatatakutan niya. Noong isang araw ay binigyan ni Mark si Liza ng engagement ring. Lumuhod ang binata sa harap niya habang nagpo-propose. Hindi niya alam kumuha pala ng nobyo ng engagement ring noong pumili sila ng kanilang wedding ring. Kailangan pa ba to? Ilang araw na lang kasal na natin. Okay lang kahit wala nito. Alam kong huli na para dito. But please, give me a chance to properly ask you to marry me. Ni hindi kita formal na naalok ng kasal. I just told you my decision and you had no choice but to agree with it. I want to rectify that so please allow me to do so. Sabi ni Mark at isinuot ang singsing kay Liza. It's beautiful. Thank you. Nakangiting pinagbasda ni Liza ang singsing sa kanyang daliri. Kumikislap ang maliliit na diamante sa gitna niyon tuwing tinatamaan ng liwanag. Kinuha ni Mark ang kanyang kamay at hinalikan niyon. Pagkatapos ay dinikit sa kanyang pisngi at mataman siyang tinignan. Masaya ako napapangiti ka. Alam kong marami kang inaalala kaya gusto kong gawin ang lahat na makapagpapasaya sa'yo para mabawasan ang mga inaalala mo. Sabi ni Mark. You're wrong. Marami sa mga alalahanin ko nawawala dahil sa'yo. Pakakasalan mo ako at nakatitiyak akong... Teka, pasabay ang nasa panga mo? Bakit meron ka niyan? Sino may gawa niyan sa'yo? Tiningnan ni Liza ang kaliwang panga ni Mark na may pasa at marahang hinaplos iyon. Ipinatong ni Mark ang isang kamay nito sa kamay niyang humahaplos sa panga ng binata, kaya nakulong ang mga mukha nito sa kanyang kamay. Wala to. I deserve more than a punch of that face, which I would get kung hindi pinigilan ng mama mo o papa mo. Nagulat si Liza sa sinabi ni Mark. Pumunta ka sa bahay namin ng mag-isa? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. I tried to talk to them, to ask forgiveness for both of us, but... Mark's voice trailed off. Sadness was written all over his handsome face. I'm sorry, babe. Masuyong din naman ni Liza ang pasa sa panga ni Mark. Okay lang, pero sana, hindi mo na ginawa iyon. Nasaktan ka patuloy. Matatagalan pa ba bago ako mapatawad ni Papa at naiintindihan ko yun. Pero salamat sa pagsubok mong humingi ng patawad. Gusto kong dumalo sila sa kasal natin dahil alam kong iyon ang kukumpleto sa kaligayahan mo. The best gift ever that I could give you on our wedding is them. Oh Mark, hindi ko alam ang sasabihin ko. You care for me too much. And again, I thank you for that. Pinahid ni Liza nag-iisang butil ng luhang tumulo mula sa kanyang mata. Hindi mo pa rin ba masasabing mahal mo ako sa lagay na iyan? Kung hindi, hindi ko na alam kung anong tawag sa mga ginagawa mo para sa akin. Biro ni Liza, subalit sa kanyang puso ay umaasam siyang pag-ibig ang nag-uudyok kay Mark para gawin ang lahat ng iyon. Matipid na umiti si Mark. Siguro nga, mahal kita, kaya ako nagkakaganito. Kung ang kaligayahan mong magpaligaya ka rin ang tinatawag ng pagmamahal, gusto kong mahalin ka habang buhay. Madamdaming sabi ng nobyo. Siguro, hindi sigurado. Gayunman, kontento na si Liza sa kung ano ang kayang ibigay ni Mark sa kanya. Inilapit niya ang mukha sa nobyo at siya na ang kusang humalik dito. Marahil ay kailangang matutuhan ni Liza na mabuhay nang hindi muna inaalala ang kanyang mga magulang para sa maayos sa pagsisimula nila ni Mark. Mahirap ibigay ang kapatawaran kung masyado pa rin sa uriwa ang sugat. Dapat niyang unawain ng mga magulang at magpatuloy nang wala ang mga ito sa kanyang tabi. May problema ba, little princess? Bakit mukhang hindi ka masaya? Which is strange para sa isang ikakasal. Anang isang tinig mula sa kanyang likuran. Agad lumingon si Liza. Nakatayo sa entrada ng veranda habang nakahawak sa magkabilang hamba ng pinto ang isang matangkad na lalaki na may kayumangging balat katulad ni Mark.
She knew who he was. Mas gwapong lalaki sa personal kaysa sa mga larawan nitong nakita niyang nakadisplay sa library. Carbon copy ni Mr. Imperial si Alexus, kaya halos nakikinita na ni Liza magiging itsura ng binata pagtanda. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, baka makita ka ni Mark, awayin pa ako. Alam ko maganda akong lalaki kaysa sa kanya, kaya kung magbabagong isip mo, mauunawaan ko. Nakangiting biro ni Alexus at lumapit sa kanya. Hindi nagsalita si Liza, sa halip ay matipid ng initian ng lalaki. Hindi naman sa bias siya, pero para sa kanya ay higit pa rin gwapo si Mark kaysa kay Alexus, bagaman aaminin niyang malakas ang dating ni Alexus. Siguro ay kilala mo na ako at kilala na rin kita. But I think we better introduce ourselves formally. Ako si Alexus, kuya ni Mark. Pakilala nito sa sarili, sabay lahat ng kanyang kamay sa kanya. Nakipagkamay si Liza kay Alexus at nagpakilala na rin. Nagulat siya nang halikan nito ang likod ng kanyang kamay. Sa gulat ay hindi siya nakapag-react. Nakatitig lang siya sa binata. Kuya! Napalingon si Liza pagkarinig sa tinig ni Mark. Nakatayo si Mark sa kinatatayuan kanina ni Alexus at nakatingin sa magkahawak ng mga kamay nila ng kuya nito. Automatikong hinila ni Liza ang kamay mula kay Alexus pero hindi siya binitawan. Tiningnan niya si Alexus na magsama ngunit matamis ng ngiti ang iniginanti nito sa kanya. Inilang hakbang ni Mark ang distansya sa pagitan nila habang naniningkit ang mga mata. Mukhang magkakilala na kayo ni Liza, kuya, sabi ni Mark, madilim ang mukha na nakatingin pa rin sa magkahugpong ng mga kamay nila ni Alexus. Akala ko ba bukas pa ang flight mo? Sabi ni Mark, sabay agaw sa kamay niyang hawak pa rin ni Alexus. Pagkatapos ay pinagsalikop iyon sa kamay ni Mark habang hindi inaalis ang tingin sa kapatid. Hindi pinansin ni Alexus si Mark. Well, nagawan ko ng paraan na mapaagang pag-uwi ko. Ayaw ko nang nalilate sa mga importanteng okasyon. Bakit parang hindi ka yata natutuwa na nandito na ako? Sabi ni Alexus. Si Alexus ang tatayong best man sa kasal nila ni Mark. Ang sabi ni Mark, bukas ng umaga pa ang uwi ni Alexus. Ang nadatnan ko ang hindi ko ikatutuwa, kuya. Matapang na sabi ni Mark. Parang nakalimutan mong magiging asawa ko na si Liza. Sa akin siya, kuya. Pinakadian na ni Mark ang pagbigkas ng salitang akin. Natawa ng malakas si Alexus. Dahilan kaya nagsalubong ang mga kilay ni Mark. Bro, hindi ko alam na ganyan ka kapossessive sa fiancé mo. Nagpakilala lang ako sa magiging hipag ko. Hindi mo kailangan mag-react ng ganyan. Tila naaaliw na sabi ni Alexus. Hindi magandang tingnan na eksenang nakita ko, kaya kung pwede sana, huwag mo na yung mauulit. Wika ni Mark. Hindi pa rin nagbabago ang tono. Pagkatapos ay lumipad ang tingin ni Mark sa kanya bago bumalik sa kapatid nito. Nanatiling tahimik si Liza, hinayaang mag-usap ang magkapatid. Hindi naman siguro mag-aaway ang dalawa dahil lang sa kanya. Sa mga mata mo lang hindi magandang tingnan. Halata nagsiselos ka kahit sa napakalit na bagay. Natatakot ka talagang mawala siya sa'yo, no? Nanunod yung sabi ni Alexus. Kung sa bagay, ako man na magkaroon ng nobyang kasing ganda ng nobya mo, ay hindi ko rin hahayaang mahawakan siya ng kahit sino. But in case magbago ang isip mo at gusto mong ituloy ang pag-aaral mo sa Amerika, nandito lang ako para alagaan siya. Salamat na lang, kuya, pero hindi kaya ako at hindi ko kayang alagaan ng mag-ina ko. Na ikaw mag-aalaga? Mariing sabi ni Mark. Hinapit pa ni Liza sa baywang. Nagkibit balikat si Alexus. Okay, sabi mo eh. Mabuti pa pumasok na ako sa loob. Total nakilala ko na ang magiging hipag ko. Tatanungin ko lang sana siya kung bakit malungkot siya habang nakatanaw sa ibaba. Sabi ni Alexis habang nagpapaalam. Bumaling si Mark kay Liza. Mababakas ang pag-aalala sa mukha ng nobyo. Okay ka lang ba? Tumango si Liza. Kinintalan siya ni Mark ng halik sa noo. Wala na bang ibang sinabi o ginawa si kuya sa'yo bago ko kayo nakita? Kumunot ang noo ni Liza. Wala naman. Nagpakilala lang siya. Pagkatapos ay iyong nakita mong hinawakan niya ang kamay ko. Huwag mong sabihin pinag-iisipan mo ng masama ang kuya mo. Sa tingin ko naman gusto ka lang niyang biruin. Siyempre hindi. Mabilis sa pagtanggi ni Mark. Teka,
Bakit parang kinakampihan mo na agad siya? Liza Marie, don't tell me you fell for his charm. I'll spunk you. May halong pagbabanta ang tono ni Mark. Pinitik ni Liza sa sunoo si Mark. Sira ka ba? Ikaw kaya ang mahal ko, at saka hindi naman hamak na mas gwapo ka kaysa sa kanya, no? Kaya wala kang dapat ipagselos. Nakaingos sa sabi niya. Ngumiti si Mark ng pagkatamis-tamis. Ngayon mo lang sinabi na gwapo ako, pero halata namang gwapong-gwapo ka sa akin noon pa. Mayabang na sabi ni Mark. Ang yabang mo? Muling pinitik ni Liza ang noo ng nobyo. Hinuli ni Mark ang kamay ni Liza at bahagyang kinagat ang kanyang daliri na ipinampitik dito. Namula iyon at bumukas ang mga ngipin ni Mark. Akmang gaganti siya rito nang humalakhak na nagtatakbo ang nobyo papasok sa loob ng bahay. Masaya sila naghahabulan habang sa kapwa nila nagpagod. Hayaan mo na sa maleta mga gamit natin. Bakit? Nagtatakang tanong ni Liza kay Mark. Nakita ng kanyang asawa na inilalabas niya mula sa maleta ang kanilang mga damit galing ng Puerto Galera. Kadarating lang nila mula Mindoro para sa 5 araw nilang honeymoon. Bukas sa bukas din ay uuwi tayo sa Hacienda. Doon na tayo maninirahan. Doon na rin sa eskwelahan sa Kabayanan ka magpapatuloy na pag-aaral pagkatapos mo mga anak. Sabi ni Mark. Nagugulahang tumingin si Liza sa asawa. Hindi mo nabanggit sa akin to. Paano ng pag-aaral mo para maging inhinyero kung uuwi tayo sa Tarlac? Ang buong akala niya ay tutuloy ng kanyang asawa ang pag-aaral. Kung sa bagay, hindi pa naman talaga nila napapag-usapan ng tungkol doon. Hindi na ako mag-aaral pa. Pamamahalaan ko na lang ang Hacienda tulad ng orihinal na plano ni Papa pagka-graduate ko. Bubuo ng linar ako ng sariling pamilya, kaya hindi tamang iasa ko pa sa mga magulang ko ang lahat. Sigurado ka ba? Baka pinilit ka lang ng papa mo na pamahalaan ng Hacienda. Alam naman niyang gusto mong maging engineer katulad nila ni Kuya Alexus. Nagdududang tanong ni Liza. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay naaawa siya sa kanyang asawa dahil sa pagkaunsyam ng pangarap nito. Ako ang nagdesisyon nito. Walang kinalaman si Papa rito. Isa pa, agriculture ang tinapos ko, kaya dapat lang nasa lupa ako magtrabaho. Gusto ko rin ang buhay sa probinsya. Namimiss ko na nga mga lamig na simoy ng hangin at lunti ang kapaligiran doon. Tila totoo sa loob ni Mark ang mga desisyon nito, kaya nanahimik na lang si Liza at sumunod sa gusto nito. Kinabukasan ay umuwi sina Liza at Mark sa Tarlac. Tulad noong unay masayang sinalubong sila ng mag-asawang Nana Maring at Mang Doming. Pagising ni Liza kinabukasan ay wala na si Mark. Nakaramdam siya ng kalungkutan. Ganun ba magiging buhay nila mag-asawa sa Hacienda? Maaga pa nang umalis ang asawa mo kasama si Doming. Ngayong pipitasin ng mga bunga ng mangga, kaya maaga silang gumayak. Ipinagbilin ka sa akin ng asawa mo. Kung gusto mong sumunod sa kanila, ay maaari kitang ipahatid kay Paeng. Sabi ni Nana Maring nang dumulog si Liza sa hapag. Natutuwa akong kayong dalawa ni katuluyan. Iyon nga lang, napakabata niyo pa. Sabi pa ng matanda habang inihahanda ang kanyang almusal. Bagaman wala itong ibang ibig sabihin sa sinabi, ay nakaramdam ng pagkahiya si Liza. Siguro po ay nagulat kayo nung mabalitaan ninyo magpapakasal na kami ni Mark. Kung sa bagay, napakabilis po ng pangyayari. Parang kailan lang nung bumisita kami rito. Ngayon, dito na po kami maninirahan. Hindi naman nakakagulat na ikaw ang mapapangasawa ni Mark. Sandali lang kayo rito pero nakita ko na mahal ka ng asawa mo. At ang mga imperial ay 1 beses lang kung umibig. At kapag umibig ay totoo, ang hindi lang namin inaasahan mag-aasawa ng maaga ay ang pagpapakasal ninyo. Bueno, mabuti ngang naisipan ni Mark na dito simulan ng magpapamilya. Alam mo, matanda na rin ang Mang Doming mo, kaya nahihirapan na siya sa mga gawain dito sa Hacienda. Binabalak niyang magretiro na sa malapit na panahon. Marahil ay hanggang sa magmamay ng asawa mo ang pagsikot-sikot dito. Alam po ba ni Mark na magre-retiro na si Mang Doming? Tanong ni Liza. Lihim na ikinagagalak ang komento ng matanda patungkol sa damdamin ni Mark para sa kanya. Iyon din ang sinabi ng kanyang mga biyenan at ni Alexus kinaumagahan ng araw na kasal bago sila umalis na mansyon. Hangad ko ang kaligayahan ninyo ng anak ko, Iha. Mga bata pa kayo at marami pang pagdaraanan, ngunit magpapakatatag kayo.
At pakiusap, manatili ka sa tabi ng anak ko. Mahal na mahal ka niya at ikaw ang kanyang lakas. Naalala ni Liza na sabi ng biyenan niyang babae. Kung minsan ay magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng kapatid ko. Matalino si Mark pero may pagka-bopples yon pagdating sa pag-ibig. Pero tinitiyak ko sa iyong mahal ka niya. Kaya niyang kalimutan ang lahat ng kanyang pangarap alang-alang sa iyo. Sabi naman ni Alexis nang lapitan siya bago sila umalis. Kung ang lahat ng malalapit kay Mark at higit na nakakakilala sa asawa ni Liza ay nagsasabing mahal siya ni Mark, marahil ng totoo iyon. Kung gano'n ay matyaga siya maghihintay hanggang sa kusamang umamin sa kanyang asawa. Oo, una nagpaalam ang asawa ko kay Don Sebastian. Ang sabi ni Don Sebastian, maghintay kami hanggang sa makapagtapos si Mark ng pag-aaral para pumalit kay Doning. Bata pa ang asawa mo ay alam na namin na sa kanya ipangangasiwa ni Don Sebastian ng asenda at sa kanya na rin iyon ipapambanana balang araw. At sa palagay ko rin ay ayos lang iyon kay Alexis, sabi ni Nana Maring. Bakit yun naman po nasabi yan? Hindi napigil ang tanong ni Liza. Noong bata pa si Mark, lahat ng bakasyon niya sa eskwelahan ay dito niya ginugugol. Kahit nasa Maynila ang buong pamilya, ay pinipili niyang dumito kapag walang pasok. Palagi siyang kasama si Doming sa taniman. Katulong sa mga trabaho pwede na niyang gawin. Naging bihira na lang ang pagpunta ni Mark dito mula nang matapos siya ng high school. Pero taon-taon ay dumadalaw siya dito. Sa kanilang dalawang magkapatid, masasabi kong si Mark ang talagang may pagmamahal sa lupa. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga kay Alexis ang asyenda, ngunit higit na may paghahalina sa batang iyon ang pagtatayo ng mga gusali at mga mabilis na buhay sa lungsod. Pero ang alam ko po, nanay, gusto ni Mark na maging katulad ng kuya niya balang araw. Kung hindi po napaaga ang pag-aasawa namin, marahil nasa Amerika na siya ngayon at naghahanda sa kanyang pag-aaral. Nabanggit nga ni Doming na nasabi na sa kanya ni Don Sebastian ang tungkol doon. Hindi kita masasagot sa kung anong niloloob ni Mark. Basta ang alam ko ay hindi pa rin nagbabago ang kinang ng mga mata ng asawa mo kapag pinagmamasdan ng lunti ang kapatagan. Alam kong kung hindi ngayon ay babalik at babalik pa rin ang asawa mo rito dahil narito ang puso niya. Nakita rin ni Liza ang kakaibang kinang na iyon sa mga mata ni Mark noong una silang nagtungo roon. Kahit sa pagsasalita ay nararamdaman ni Liza na mahal ng kanyang asawa ang lugar na iyon. Nang ikwento ni Mark ang kabataan nito noong hating gabing pinuntahan siya sa boarding house, kung alin ang mas matimbang kay Mark, ang pangarap nito ang lugar na iyon ay hindi alam ni Liza. Siguro'y tama si Nana Maring, kung pumili man ng ibang landas si Mark, doon pa rin ito babalik sa bandang huli. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.